ay nag-ocular uli yung regional director ng Pro-11. Kausap ko po siya kanina at tinanong ko how far na po ba yung nasa-search natin. And according to him, ay more or less nasa around close to 40 to 50% pa lamang yung nai-inspect sa kabuuan. Nasa 50% ng sinasabing Kingdom of Jesus Christ Underground nasuyod na. Pagsisilbi ng warrant of arrest, pahirapan ayon sa Philippine National Police. Yan yata ang kwarto ni Pastor Tibuloy, no? Bumubukas po ito. Bumubukas ito. Yan, bumubukas tong secret door na to. Umano'y secret hallway sa cathedral at secret chambers sa Jose Maria College, pinabulaanan ng Kingdom of Jesus Christ. We will deliberate on this siguro sa next Quadcom hearing, and we will decide on this also in the next Quadcom hearing. As to the content of the letter, meron lang siyang mga request sa Quadcom na titingnan namin kung pwede naming mapagbigyan. House Quadruple Committee itinangging may game plan sa isinasagawang investigasyon. Itong subject natin ngayon is a travel agency called Thrifty International at caught red-handed ang dalawang empleyado nito. It's an entrapment and closure operation actually. Travel agency sa Mandaluyong City na iligal umanong nagre-recruit ng mga manggagawa, ipinasara ng Department of Migrant Workers. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Nananatiling pahirapan ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy ayon sa Philippine National Police. Pumasok na sa ikapitong araw ang operasyon ng PNP, ngunit nasa kalahati pa lamang ng underground ng compound ang nasusuyod ng mga pulis. Ito ang balita ni Leia Ilagan. This is our 7th day of implementing the service of warrants of arrest against 5 individuals, including Pastor Tibuloy. So kanina ay nag-ocular uli yung regional director ng Pro-11. Kausap ko po siya kanina at tinanong ko how far na po ba yung nasa-search natin. And according to him, ay more or less nasa around close to 40 to 50% pa lamang yung nai-inspect sa kabuuan. Nangangalahati pa lamang ang mga pulis sa ginagawang pagsuyod sa underground ng Kingdom of Jesus Christ Compound, kaugnay sa paghahanap kay Apollo Kibuloy. Ito ay sa kabila ng 7 araw ng pamamalagi sa loob ng KOJC Compound at pagsasagawa ng operasyon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, pahirapan pa rin ang sitwasyon dahil sa lawak at structure ng lugar. We are looking at an underground facility na made up of thick stones, thick metals, at napakatigas po ng mga yan. So itong underground facility was built and made to withstand any man-made calamity or even natural-made disaster. So ganun po yung hinaharap po natin na difficulty why it's really taking time to really penetrate this underground facility and to locate yung mga possible ingress and egress dito po sa mga underground facility. Gayunman, nananatili aniya ang paniniwala ng PNP na nasa lugar lamang si Kibuloy at ang mga co-accused nito. Kaya naman, tuloy lamang ang operasyon ng mga pulis. I agree po na itong warrant of arrest is directed to a particular persons, 5 po yan. At meron po tayong information na natatanggap na yung heartbeat na sinusundan po natin belongs doon sa mga taong hinahanap po natin. Ibigay niyo na po sa amin yun, sir. Kung ito bang mga heartbeats na ito ay magkakasama, ang importante po ay tumitibok po yung puso nila. Samantala sa mga nagdududa naman, kung mga pulis nga ba ang nakunan ng litrato na nakasuot ng athletic uniform ng PNP na kumalat sa social media. Ito ang naging tugon ng pambansang pulisya.
Well, tinanong ko din po yan sa regional director and according to him, these are police officers providing service sa ating ibang mga pulis po. Maaring hindi na po nakapag-ahit sa pang ilang araw na po to kaya mahaba na yung balbas at tumanda na rin po dahil sa sobrang pagod at walang tulog po. So I'm taking the word of the regional director po in answering your question po. Ang mga ito umano ang tumutulong sa ibang pulis para magbuhat at magdala ng mga gamit, pagkain at iba pang logistical requirements. Sa huli, sinabi ng PNP na nais na rin nilang matapos ang ginagawang operasyon sa loob ng KOJC compound sa lalong madaling panahon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinasinungalingan ng kampo ng Kingdom of Jesus Christ ang ulat sa umano'y mga sekretong lagusan sa katedral na sinasabing nadiskubre ng mga otoridad sa kanilang compound sa Davao City. Ayon sa KOJC, isa lamang itong pintuan na dinisenyo bilang bahagi ng kanilang stage at dumudugtong sa holding room. Sinabi rin ng grupo na walang katotohanan ang sinasabing secret chambers sa Jose Maria College building. Ito ang balita nila Lane Moreno. Ito po yung actual inspection sa inside ng KOJC. Ito yung mga ilang kwartong pinasok po nila. Ayan po si General Nick Torre ang nangunguna po rito. Ito po, ito yung cathedral. Pagbukas mo sa rito, this is now the secret door. At dito ka ngayon papasok sa kwartong ito. Yan yata ang kwarto ni Pastor Kibuloy, no? Bumubukas po ito. Bumubukas ito. Yan, bumubukas tong secret door na to. Inalmahan ng kampo ng Kingdom of Jesus Christ ang naging payag na ito ni Interior and Local Government Secretary Benner Abalos hinggil sa umano'y secret door na konektado sa kwarto ng kanilang leader na si Apollo Kibuloy. Sa isang mensahe sa media, sinabi ng KOJC na hindi ito sikretong kusan kundi pintuan lamang na konektado sa backstage o holding room. Dito umano dumadaan si Kibuloy kapag magsasalita sa stage sa cathedral. Naglabas rin sila ng video kung saan nakikitang ginamit ni Kibuloy ang nasabing pintuan sa isa nilang pagtitipon. Paliwanag ng grupo, nakadesenyo ang pintuan na tila karugtong ng background ng stage upang kaaya-aya umano itong tingnan kapag nakaharap sa entablado. Pinabulaanan rin ng grupo ang sinabi ng DILG at Philippine National Police na may secret chambers sa Jose Maria College o JMC. Sa video na inilabas ng DILG at PNP, makikita ang mga kwarto na kumpleto sa kagamitan na tila dormitoryo. Paliwanag ng KOJC, female quarters ito na matatagpuan sa ground floor ng JMC. Una nang sinabi ng DILG na pahirapan ang kanilang operasyon dahil sa laki at lawak ng compound. Nasa ikapitong araw ng operasyon ng mga pulis sa KOJC site. Kaninang umaga, 2 chopper ang paikot-ikot sa paligid ng compound kung saan isa sa mga sakay nito si Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III. 3 black box din ang ipinasok ng mga pulis sa loob ng compound na hindi na dumaan sa KOJC scanner. Sa ulat ng KOJC, patuloy pa rin nilang naririnig ang tunog ng drilling operations ng mga pulis sa JMC College buildings. Simula noong madaling araw ng August 24 nang lusubin ng mga pulis ang KOJC compound sa Buhangin area para isilbi ang warrant of arrest laban kay Kibuloy at 4 na iba pa kaugnay ng kasong sexual abuse at human trafficking. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, aaksyonan ng House Quadruple Committee o Quadcom ang sulat ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Itinanggi naman ng Quadcom na may game plan ito sa isinasagawang investigasyon. Ito ang balita ni Rosalie Caz. We will deliberate on this siguro sa next Quadcom hearing and we will decide on this also in the next Quadcom hearing. As to the content of the letter, meron lang siyang mga request sa Quadcom.
na titingnan namin kung pwede naming mapagbigyan. Nakatatlong public hearings na ang House Quadruple Committee o Quadcom na nag-iimbestiga sa posibleng ugnayan ng illegal pogos, illegal drug trade at extrajudicial killings o EJKs sa ilalim ng anti-drug war ng Duterte administration. Sa ikatlong pagdinig noong Miyerkules, August 28, nakatanggap ng sulat ang 4 House panels mula kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. This afternoon we have received a letter addressed to the lead chairman, Honorable Robert S. Barbers, a letter signed by our colleague in the House, Honorable Paulo Z. Duterte, Mr. Chairman. But it's too thick, Mr. Chairman, that I think we just have to distribute these copies to the members so that in the next hearing we can tackle this letter, Mr. Chairman. Sa susunod na pagdinig, inaasahang isa publiko ng Quadcom ang laman ng sulat ni Congressman Duterte at aaksyonan. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chairperson, Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, may gusto lang linawin ng kongresista sa ginagawang pagdinig ng Quadcom. There are just some things na he is asking for clarification. Yun lang naman ang at madali namang mapapag-usapan namin sa committee yun. Binanggit si Congressman Duterte sa unang hearing ng Quadcom ng isa sa mga resource person na si Jimmy Guban, dating Customs Intelligence Officer at ngayon isang person deprived of liberty. Idinawit ni Guban ang mambabatas at si Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, sa bilyong pisong halaga ng shabu shipment noong 2018. Ayon naman kay House Committee on Public Safety and Order, Santa Rosa Lone District Representative Dan Fernandez, kwestiyon ni Congressman Duterte sa kanyang sulat ang Quadcom hearings. We receive a letter, no. Marami siya mga sinasabi doon na questioning yung proceeding namin. But we haven't taken action yet on doon sa kanyang mga letter na pinadala. Samantala, itinanggi ng Quadcom chairpersons ang aligasyong may game plan sa isinasagawang investigasyon. Sa gitna ito ng pagkakadawit ng mga kilalang kaalyado ng dating Administrasyong Duterte sa mga aligasyon ng illegal drug trade, EJKs at illegal pogos. Paniwala ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa ginagawang investigasyon ng Quadcom, maaari itong gamitin laban sa kanila sa International Criminal Court o ICC. Ang liderato rin umano ng Kamara ang nasa likod ng Quadcom at kumukumbinsi sa mga opisyal na bumaliktad. So, kung i-accuse nila si Speaker na binuo namin to or nangyari to dahil sa utos ng Speaker, that is so unfair. And ako mismo, hindi ako papayag na gamitin ako para sa isang political agenda. After all, I'm not running for any higher position or sa national. Sa uling pagdinig ng Quadcom, tumestigo si Police Colonel Jovi Espinido at inihayag na binigyan siya ng direktiba ng nooy hepe ng pambansang pulisya at ngayon Senador de la Rosa na buwagin ang mga sindikato ng illegal na droga by all means. Inihayag din itong may kota at reward system sa pagpapatupad ng kampanya kontra illegal na droga. Wala ho kaming pinaplanong grand plan, wala ho kami pinaplano na political dito, nothing of that sort. And you can criticize the way we handle the hearings of this Quadcom. If you feel your rights are being trampled upon or anyone's right are being trampled upon, they can question. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahan na ni Senador Ronald Bato de la Rosa na gagamitin sa International Criminal Court o ICC ang investigasyon ng House Quad Committee o Quadcom. Partikular ito sa mga pagsisiyasat ng Quadcom kaugnay ng war on drugs sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ayon sa dating Philippine National Police Chief, gagamitin lang ito laban sa kanya at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Yung mga committee chairman, wala akong pagdududa, pero kung sinong nasa likod nitong mga committee na ito ay yung Speaker of the House, di ba? Alam ko, he's the same person na
nagkumbinsi ng mga opisyal na gustong bumiligtad at mag-execute ng affidavit laban ka na sa amin ni President Duterte para sa ICC. Duda si Senador Ronald Bato de la Rosa sa layunin ng mga pagdinig ng Quadruple Committee sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pangunahin na rito ang investigasyon ng Quadcom tungkol sa war on drugs sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinanggi ng mambabatas na nagbigay siya ng monetary reward o perang pabuya para sa mga tauhan ng Philippine National Police o PNP na makapapatay sa umano'y mga nasa narco list. Ang narco list ang sinasabing listahan umano ng mga politiko na sangkot sa iligal na droga. Hindi rin anya siya nagtatalaga ng kota para sa mga accomplishment ng PNP. Paliwanag ni Senador De La Rosa, halatang scripted ang mga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido upang dugtudugtungin ang ilang issue kabilang na ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Napakalayo at halata na talagang design yung affidavit niya para ipagkukunik-kunik yung mga problema ng POGO, problema ng extrajudicial killing ko, at saka yung ating problema sa drugs. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, inaasahan niyang gagamitin lang din sa ICC ang mga pagsisiyasat ng Quadcom laban sa kanya at kay dating Pangulong Duterte. Well, I am expecting na itong ginagawa ng Quadcom na investigation ay pwede na itong gamitin laban sa amin doon sa ICC. Sinabi naman ni Senador De La Rosa na hindi ito dadalo sa mga pagdinig ng Quadcom dahil ayaw nitong labagin ang interparliamentary courtesy sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinumpirma ng Philippine National Police Drug Enforcement Group ang pagkalat ng bagong iligal na droga sa bansa na mahirap umanong i-detect dahil sa itsura nito. Ito ay base sa nakumpiska sa mga nakaraan nilang operasyon. Kaugnay nito, pinangangambahan din ng PDEG na magamit ang drug money sa paparating na 2025 midterm elections dahil sa pagkakasangkot umano sa drug trade ng ilang local chief executives. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Yung liquid naman yun, ginagawa nila solid, parang shabu pa rin nga eh. Nag-crystallize pa rin, may process. Ay shabu from liquid na mahirap i-detect minsan, di ba? Kala mo ordinary distilled water or mineral water only. Unti-unti nang bumabalik ang mga sindikato ng iligal na droga sa bansa. Kaya naman, puspusan ang ginagawang operasyon ng Philippine National Police Drug Enforcement Group upang mapigilan ang pagkalat nito. Bukod sa shabu, marijuana at ecstasy, sinabi ni PDEG Director Police Brigadier General Eliazar Mata na mayroon silang natuklasang bagong iligal na droga. Kumpara sa shabu, mas mura umano, hindi masangsang ang amoy at mas mahina ang epekto ng bagong droga na tinawag na methylamphetamine. One of the suspects is introducing another drug. Yung liquid form na shown earlier or mentioned earlier, which is cheaper and less neurotoxin effect on individual using it. That is a new discovery in the milestone of conduct of the illegal drugs in our country. Pwede na rin po palang gawin ito doon sa room lang ng isang condominium na kapag manufacture sila ng small scale na cheaper compared to ordinary sabu. Lesser ang tama na toxin sa ating Eurosystem. Ibig sabihin, hindi masyado nakakabaliw itong drugs na ini-introduce nila. Nag-i-innovate din po sila. Nakalagay aniya ito sa pakete ng mga pagkain ng koi fish at iniaalok ng mga sindikato online. Sabay bust operation sa Pasay at Parañaque noong nakaraang araw. Sinabi ni Mata na 3 Chinese ang nahuli nila at nasa 8 milyong pisong halaga ng droga ang nakumpiska. Kaugnay nito, kinumpirma din ni Mata na mayroon silang bagong listahan ng mga local chief executives na sangkot sa kalakalan ng illegal na droga. We received report that right now we are validating and conducting intelligence operations against those
local government executive involved in distribution or proliferation of illegal drug in our country, which will allegedly finance their desire to run for an election. Mayroon din silang mga natanggap na report kaugnay ng pagdagsa ng droga sa bansa dahil sa papalapit na Yuletide season. Chinese group syndicate involved in illegal drugs that distributed or distributing illegal drugs all over the country. Right now we are going towards Yuletide season. They know the demand will be higher and the price of illegal drugs will be higher. Kasama din sa nasagap nilang impormasyon ay ang pagdagsa ng illegal na droga para sa papalapit na midterm elections. Ito'y upang magamit ng mga tiwaling politiko ang drug money sa kampanya. We have received a lot of report na magdaratingan pa yung mga shop na yan, maybe on a seaside entry, maybe on a floating mode of entry. They have innovation. They innovate a lot of strategies for them na maipasok yung illegal drugs nila dito sa Pilipinas. Kahapon, nasa 163 million pesos na illegal na droga ang nakumpiska ng PIDEG sa magkahiwalay na operasyon sa Malate, Manila at sa Bulacan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 3 aktibong pulis na miyembro ng Bulacan Provincial Police Office ang naaresto dahil sa pagnanakaw sa isang negosyante sa bayan ng Balagtas. Patuloy namang hinahanap ang 4 pa nilang kasamahan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Ang tinitingnan po natin dito ay mga more or less mga pit po. 3 po yung identified na nating pulis na nasa custody at yung 4 na hindi pa nakikilala ay kasalukuyan pa rin po natin pinaghahanap. Nasa kustodiya na ng Bulacan Provincial Police Office ang 3 pulis na sangkot sa pagnanakaw sa bayan ng Balagtas. Dakong alas 10 ng umaga ng Miyerkules, August 28, isinagawa ang pagnanakaw batay sa closed-circuit television footage ng pulisya. Kinilala ang mga suspect na si Police Staff Sergeant Anthony Ancheta ng Malolos City Police Station, Police Major Armando Reyes ng Agunoy Police Station, at Police Senior Master Sergeant Ronnie Galion ng Santa Maria Municipal Police Station. Kinilala naman ang biktima na si Emerson Magbitang, 35 taong gulang, isang negosyante at pharmaceutical supplier na nakatira sa St. Francis Subdivision, Barangay Burol 2, Balagtas, Bulacan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pardo, isang pulis umano ang malapit sa biktima ang iniimbestigahan na rin na posibleng siyang nagbigay ng impormasyon sa grupo upang isagawa ang pagnanakaw. Major po yung pinakamataas at iba-iba po silang unit. Kaya tinitignan po natin ngayon at kausap ko nga po kanina yung officer in charge at tinitignan ano ba yung common denominator, paano sila nagkagrupo-grupo at tinitignan din kung prior to this ay may mga previous cases na ba ito at kung may mga previous derogatory information na po sila. Titignan natin kung yung design yung pattern, design yung modus operandi at para i-assess baka hindi lang ito yung kauna-unahan na insidente involving this particular police officers po. Panawagan ng pulisya sa mga biktima, huwag matakot magsumbong lalo na kung ang sangkot ay mga pulis upang masugpo ang mga tiwani sa kanilang hanay. At huwag mabahiran ang magandang imahe ng mga pulis na tapat na nagsisilbi sa bayan. Nalulungkot tayo sa kabila nung paulit-ulit natin reminders, nakakabalita pa tayo at on hindsight also ma'am ay bagamat may mga pulis na ganito pero ang mga humuli din ay pulis din. Kaya ito lamang ay pagpapatunay na hindi talaga natin ito tolerate kahit kabaro pa natin ito, kung meron tayong ebidensya ay kakasuhan natin, ikukulong at sasampahan ng kaukulang kaso po. Patuloy namang hinahanap ng pulisya ang 4 pang kasamahan ng mga suspect at inaalam pa kung ang 4 ay sibilyan o mga aktibo ring pulis. Nestor Torres, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling apektado ang train services at flights sa Japan dahil sa bagyong Shanshan bagaman humina na ang weather disturbance. Kakansilahin o reschedule ng All Nihon Airways at Japan Airlines ang maraming flights papunta at paalis ng paliparan sa southwestern at western regions araw ng Biyernes, August 30. Isa ang Typhoon Shanshan sa pinakamalakas na bagyo sa loob ng ilang dekada. Nasa 5 milyong tao ang inilikas sa timugang bahagi ng Japan at nasa 4 na tao ang kumpirmadong nasawi dahil sa kalamidad. Sumang-ayon ang Israel sa serye ng humanitarian pauses sa Gaza upang pahintulutan ang pagbabakuna ng mga bata laban sa polio ayon sa World Health Organization o WHO. Layunin ng kampanyang bakunahan ang nasa 640,000 na mga bata sa Gaza Strip. Isasagawa ito sa 3 magkakahiwalay na yugto sa central, southern at northern parts ng teritoryo. Uumpisahan ito sa Linggo, September 1. Ginawang hakbang matapos mapaulat ang pagkaparalisa ng isang 10 buwang gulang na sanggol dahil sa polio, kauna-unahang kaso sa Gaza sa loob ng 25 taon. Inihayag ng Central Intelligence Agency o CIA ng Estados Unidos na libu-libong tao ang planong paslangin ng mga sospek na nagbalak maglunsad ng pag-atake sa isang Taylor Swift concert sa Vienna, Austria. Ang intelligence na ibinigay ng ahensya sa Austrian authorities ay dahilan kaya napigilan ng plano. 3 male teenage suspects ang naaresto kaugnay nito. Inspired umano ang mga ito ng Islamic State Group. May napapansin ba kayong mga ugat sa binti maging sa braso o mukha? Maaaring ito ay may o mga varicose veins na hindi dapat isawalang bahala at maaaring mauwi ito sa iba pang kondisyon. Alamin ang mga dahilan at kung paano ito maiiwasan. Ito ang balita ni Kitchi Cipriano. Ang varicose veins, anything that is visible, anything na medyo wala sa normal na itsura, we call it varicose veins already. But there are different types of varicose veins din po, madaming klase. Maliliit na ugat at karaniwang nakikita sa likod ng binti. Ito ay maaaring simula na ng pagkakaroon ng varicose veins. Para sa marami, ang varicose veins ay isang cosmetic concern lamang. Ngunit ito ay maaaring magdulot ng masakit na sakit at kakulangan sa ginhawa. Minsan, humahantong sila sa mas malubhang problema sa kalusugan. Maaaring makaramdam ng ngalay, pagbigat, madalas na pamumulikat, pagsakit at pagod sa mga binti ang mga pasyenteng mayroon nito. May iba't ibang dahilan rin kung bakit ang mga ugat ng isang tao ay maaaring maging varicose. Kabilang dito ang edad, mataas na timbang ng katawan, lifestyle at kawalan ng exercise. Another factor will be yung type of work na meron ng pasyente. Kung ang pasyente ay laging nakatayo sa work or laging nakaupo ng matagal, then hindi din gumagana yung ugat nila properly. Kaya nagkakaroon din ng varicose veins. Lahi din po ay isa din factor. So kahit na okay lahat, wala ka dun sa mga nasabi ko kanina, kapag nasa pamilya, nakita nyo parents nyo, tita, lolo, lola, may ganun, then may posibilidad din po na magkaroon din po kayo ng varicose veins. Ayon kay Dr. Jeffrey Chua, vascular surgeon sa Makati Medical Center, may iba't ibang uri ng varicose veins. Ito ay may iba't iba ring sintomas at mahalagang kilalanin ng mga ito upang matukoy ang nagiging sanhi ng kondisyong nararanasan ng isang individual. Well, ang spider veins are more of yun pang, we call it telangiectasia. Mga maninipis, mga linya-linya, can be either color red, color blue, violet, a little green. Connected pa din sila
But it doesn't really, it's not surgical with means kahit na meron ng tao, hindi talaga namin pinupush na operahan yung pasyente with regards to that one. Pag sinabi mong varicose veins, madaming klase. You have your spider, your reticular. Yun yung mga nasa subset ng varicose veins. Dagdag pa ni Dr. Chua, kapag napabayaan ng varicose veins, maaaring bumarang dugo at magkaroon ng sugat na tinatawag na thrombosis at venous ulcers. Kaya naman ipinapayong magpatingin sa doktor bago lumala dahil ang maagap na pagpapakonsulta ay maaaring makatulong na matukoy ang mga naaangkop na hakbang upang gamutin ang kondisyong varicose veins. At para sa iba pang impormasyon ukol sa varicose veins, manood lang ng programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang natamong sugat ng isang babae sa Tagum City na hinampas ng cellphone sa ulo ng kanilang kapitbahay. Tinulungan din ng UNTV News and Rescue ang isang nasugatang rider matapos mawala ng balanse sa kanyang motorsiklo sa Maynila. Narito ang report ni Joshua Antonio. Yan. Ano oras na yan? Doon sa may kanto. Masusum yan eh, masusum. Kita sa CCTV camera ng barangay ang pagkakatumba ng motorcycle rider na ito sa Valenzuela Street B, Mapa, Santa Mesa, Manila, pasado alas 12 ng hating gabi nitong Huwebes. Kinilala ang rider na si Archie Malate, 22 anyos, na nagtamo ng gasgas sa kaliwang tuhod. Nagkataon namang napadaan sa lugar ang UNTV News and Rescue Team, kaya kaagad itong binigyan ng first aid. Tulungan mo nga, buhati. Lapisan mo na ito. Sir, ano po ba nangyari? Medyo nakainom po. Wala po itong masakit sa'yo, sir. Tingin ka lang po sa akin, ha? Aba. Tapos. Sa kabilang mata. Hindi po. Ano ka lang? Pagkatapos malapatan ng first aid ang rider, dinala muna ito sa pinakamalapit na barangay hall para makapagpahinga. Nasira naman ang motorsiklo kaya tinulak na lamang ito ng grupo hanggang sa barangay hall. Sir, pasok sa loob, sa loob. Inendorso ng team sa barangay 603 V Mapa Santa Mesa si Malate. Nirespondihan din ng UNTV News and Rescue Team ang isang sugatang babae matapos matanggap ang report na may injury ito sa kanyang ulo sa barangay Madaum, Tagum City, pasado alas 10 nitong Miyerkules. Pagdating sa bahay ng babae ay nilapatan kaagad ng first aid ng rescue team ang sugat nito sa ulo. Ayon sa biktima, hinampas na cellphone ng kanyang kapitbahay ang kanyang noo habang siya ay nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Kinilala ang biktima na si Mary Rose Largo, 33 anyos. Ayon naman sa isang kapitbahay na nakasaksi sa pangyayari, binasag muna ng babaeng suspect ang cellphone bago niya ito hinampas sa biktima. Mo may nakita na po nga kapitbahay, lambos niya ang cellphone. Layo-layo pa po. Lambos niya. Pagkadoon na ako, gipunit niya ang cellphone, ipato niya. O, napataiko niya dari ah. Human, dinumukay na dayon sila. Dinumukay, luoy kayo kay gitabangan man. Pati ang anak, may tabang. Matapos malapatan ng pangunang lunas ang biktima, ay dinala ito sa Davao Regional Medical Center. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. May mga bagong panuntunan ang Department of Health ugnay ng sakit na Mpox sa bansa. Nakasaad dito kung paano may iwasan,
tutukuyin at bibigyang lunas ang naturang sakit. Ito ang balita ni Jed Neresina. Naglabas na ang Department of Health o DOH ng updated guidelines kaugnay sa prevention, detection at management ng Mpox sa bansa. Ayon sa 8 pahinang Department Memorandum No. 2024-0306 na nilagdaan ni Secretary Teodoro Herbosa, ang lahat ng individual ay kinakailangang sumunod sa standard minimum precautions para sa prevention ng Mpox. Ilan sa mga ito ay ang pag-iwas sa close, intimate at skin-to-skin contact sa mga taong posible o kumpirmadong infected ng Mpox. Kung hindi maiiwasan ng contact gaya ng mga nag-aalaga o nag-aasikaso sa mga pasyente, kailangang sundin ang tamang prevention at control measures kasama ang paggamit ng angkop na personal protective equipment o PPE. Ugaliin ang tamang paghuhugas ng mga kamay gamit ang sabon at tubig o kaya hand sanitizers o alcohol. Siguraduhing malinis at ma-disinfect na maigi ang mga bagay na kontaminado ng virus. Iwasan ang contact sa mga hayop, partikular sa maaaring magdala ng virus. Iniutos din sa lahat ng healthcare providers na magkaroon ng high index of suspicion for Mpox kapag sumusuri ng mga individual na may mga katangi-tanging matinding hindi maipaliwanag na rashes, mga lesion sa mucosa o lining ng bunganga o bibig. Kailangan din nilang ipagbigay alam sa DOH ang anumang pinaghihinalaan o kumpirmadong kaso sa loob ng 24 na oras mula sa pagtuklas. Ang lahat ng mga individual na pinaghihinalaan na may Mpox ay dapat sumailalim sa pagsusuri upang makumpirma ang pagkakaroon ng monkeypox virus. Bukod dito, ang kanilang close contact ay kailangang i-monitor o mag-self-monitor araw-araw sa loob ng 21 araw mula sa huling pakikipag-ugnayan sa taong pinaghihinalaan o kumpirmadong kaso o maging sa anumang kontaminadong bagay. Samantala, ang mga nasa high risk for complications tulad ng mga batang maliliit, buntis at mga taong mahina ang immune system, pati na rin ang mga may malubha o komplikadong Mpox ay dapat dalhin sa ospital. Ayon sa Bureau of Quarantine, pagdating sa e-travel health declaration, dinagdagan nila sa option ng sign and symptoms ang rashes, blisters at vesicles na siyang rashes lang ang nakalagay noon. Kinakailangan lang din ng mga biyahero na sagutan ng totoo ang health declaration bago ang arrival nila rito sa bansa. Dagdag pa ng Bureau of Quarantine, ang sino mang suspected case ng Mpox na darating sa bansa ay agad nilang ire-refer na madala sa kaukulang ospital tulad ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Ang adjustment sa tanong sa screening ng e-travel form ng BOQ ay upang makatulong sa pagpigil sa pagpasok ng karagdagang mga kaso ng Mpox mula sa ibang bansa, partikular ang Clade 1B. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang travel agency sa Mandaluyong City kaninang hapon. Ayon sa ahensya, nag-aalok ito ng mga trabaho sa ibang bansa kahit walang lisensya at nanghihingi pa muna ng malaking down payment sa mga aplikante. Ito ang balita ni JP Nunez. Itong subject natin ngayon is a travel agency called Thrifty International. At caught red-handed, ang dalawang empleyado nito, it's an entrapment and closure operation actually. Inisyuhan na ng closure order ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang travel agency sa Mandaluyong City na nag-aalok ng trabaho sa abroad. Inire-refer umano ng agency ang mga aplikante sa iba pang agency para sa inaalok nitong mga trabaho. Sa video mula sa DMW, nagpanggap na aplikante ang isa nilang tauhan. Inaalok ito ng trabaho sa Japan pero kailangan muna niyang magbayad ng 150,000 pesos at magda-down ng 60,000 pesos. Nang maibigay ang mark money, doon na isinagawa ng mga pulis ang panghuhuli sa dalawang empleyado ng agency. Alam natin illegal ito kasi wala silang recruitment license from the DMW, wala
wala man lang nakapaskil na license certificate to recruit sa kanilang pader, sa kanilang dingding, at nagpapatunay ito na wala talaga silang lisensya. At kakasabi mismo nung inaresto, hindi niya alam na may requirement na ganon. Sinubukan ng media na kunan ng pahayag ang mga nahuling sospek pero tumanggi na silang magsalita at nagtakip din ng mga jacket upang hindi makita ang kanilang mga muka. Dinala ang mga sospek sa Mandaluyong City Police Station at mahaharap sila sa kasong illegal recruitment. Ayon sa DMW, ngayong taon, ito na ang ika-14 na Peking Recruitment Agency ang naipasara ng ahensya. Mas marami kaysa sa 7 naipasara noong nakaraang taon. Pinapayuhan naman ang mga may balak na mag-OFW na dumaan lamang sa mga legal na recruitment agency upang magabayan sila na makakuha ng maayos na trabaho at patas na pasahod. Ayon sa Department of Migrant Workers, mandato nilang maipasara ang mga illegal recruitment agency upang mailigtas sa human trafficking o sa pang-aabuso ang mga Pilipinong magtatrabaho sa ibang bansa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang naghain ng reklamo ang mga otoridad ng money laundering laban kay dismissed Mayor Alice Go, Sheila Go, Cassandra Leong at 33 iba pa sa Department of Justice ngayong hapon. Kaugnay ito sa operasyon ng Pogo sa Bamban Tarlac na sinasabing konektado din umano sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ito ang balita ni Dante Amento live. Magandang gabi, Dante. Ano-ano bang mga ahensya ng gobyerno ang naghain ng reklamo sa DOJ hinggil diyan sa money laundering laban sa mga nabanggit na personality? At magkano o gaano kalaki ang halaga ng money laundering na yan na sinasabi sa reklamo? Magandang gabi, June. Ayon nga sa mga otoridad na kinabibilangan ng NBI, PAOK at ng DOJ, nasa kabuuang 7 bilyong piso umano ang nakapaloob dito sa kanilang inihaing money laundering complaint sa Department of Justice o DOJ kanina. Sinapahan ng 87 counts ng reklamong money laundering ng National Bureau of Investigation o NBI, Anti-Money Laundering Council o AMLAC at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO. Sina-dismissed Bamban Mayor Alice Go, kapatid nitong si Sheila Go, negosyanteng si Cassandra Leong at iba pa kasama ang mga director at stakeholders ng Baofu Corporation. Nasa 36 ang mga respondent o individual na kasama sa reklamo. Ang reklamong ito ay nagugat sa natuklasang operasyon ng Pogo sa Bamban na sinasabing sangkot ang alkalde tulad ng Zun Yuan na siya umano ang nag-finance. The filing of the money laundering offense takes a deep study and investigation. That's why it is only now that we are able to lodge the case of money laundering. There is an extensive financial investigation behind this effort. And now that the AMLC has completed and in coordination with the DOJ and the other relevant agencies, we believe we have a very strong and airtight case of money laundering. Paliwanag ng mga otoridad, si Alice Go ang principal o pangunahing sangkot sa isyu ng money laundering kung saan pinagpapasa-pasa ang pera sa pamamagitan ng mga negosyo nito o maraming layer. Umaabot sa 7 billion pesos ang sangkot o manong pera na galing sa scamming o illegal na gawain. We have included Alice Guo. Based on our findings, she is the principal in the money laundering committed in this case. She used several entities in transferring her money. It went to an entity. Ultimately, it ended up with Baofu to pay, among others, electric bills. June, batay sa investigasyon ng mga otoridad, nakita ang daloy ng pera sa mga transaksyon at tseke na ipinambabayad. Samantala, paliwanag pa ng DOJ, kaya nadawit itong si Cassandra Leong, bagamat ito ay konektado sa
Pogo sa Porac na Lucky South 99. Nakitaan niya sa investigasyon na may koneksyon o may konektado din ang operasyon ng Pogo sa Bamban at Lucky South 99 sa Porac. Dagdag pa rito ang bagong impormasyon nga na magkasama umano sina Alice Guo at Cassandra Leong sa ibang bansa, partikular sa Indonesia, nang tumakas ang dating alkalde sa Pilipinas. Base sa investigasyon na ginawa ng NBI, AMLC at ng PAOK, totoo nga may ebidensya na ang Bamban at Porac Pogo Hubs ay iisa ang mga personalities na involved. Jun, paliwanag pa nga ng mga otoridad, ito ay initial pa lamang o unang kaso pa lamang o reklamo na kanilang inaasahang isasampa laban dito sa mga respondents. Pangunahin na nga si dismissed Mayor Alice Guo, yung kanyang kapatid at mga miyembro pa o mga kaanak niya dyan. Kung makikita mo yung reklamo ay mga kaanak ito ni dismissed Mayor Alice Guo at iba pang mga incorporator nga o stakeholder itong sinasabing kumpanya na siya yung isa sa mga nag-finance. At batay din sa binanggit ng DOJ kanina, sa ngayon ay sinasabi nilang nasa Indonesia pa nga itong si Alice Guo, kung saan namataan daw ito diyan sa Indonesia, batay sa impormasyon na nakuha mula doon sa kanilang counterpart. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, June. Oo, Dante, ano ba ang susunod na hakbang matapos na maghain ng reklamo diyan sa DOJ para itong mga taong ito ay talagang mapanagot diyan sa money laundering na yan? Yes, Jun. Pagkatapos nito, inaasahan natin na magbibigay o mag-issue ng subpoena o summon ang may hawak na panel of prosecutors ng Department of Justice, kung saan yung lahat ng 36 na mga individual ay bibigyan ng notice na sila ay inirereklamo ng money laundering dyan sa Department of Justice. At inaasahan natin na kabilang sa proseso niyan ay dapat personal na maisilbi kung saan yung last known address, kung saan nakatira itong mga personalidad na ito. At alamin natin, Jun, kung ano yung magiging proseso kung saan nila isisilbi itong kay dismissed Mayor Alice Guo, lalo na sinasabi nga sa ngayon ay nasa Indonesia siya. Galing sa iba't ibang mga lugar, sa Singapore, Malaysia, sa ngayon ay nasa Indonesia siya. At itong mga iba pang mga respondents ay inaasahan din natin na bawat isa ay masilbihan ng subpoena ng Department of Justice pagkatapos itong paghahain ng reklamo laban sa kanila. So medyo hindi pala ganun kabilis yan na Dante, ang aasahan natin dadaan sa masusing proseso at hindi ganun talaga kabilis. Pero ang tanong, isa na lang Dante, yung bang 33 nasa Pilipinas pa ba yun, Dante? John, yung iba doon, alam natin nandito pa sa Pilipinas. Isa na nga si Alice, itong kapatid niya, si Sheila Guo, si Cassandra Leong. Pero yung iba dyan, di natin alam kung nandirito pa yung ibang mga respondent kasi alam natin ang isa doon kapatid din ni Alice Guo o dating Mayor Alice Guo. Karamihan kasi dito sa mga respondent June ay mga Chinese national. Di lang natin alamin natin sa mga susunod kung nandirito pa sa bansa itong mga tao na ito. Basta ang malinaw sa ngayon, itong mga individual na ito ay kumbagang kasama ito diyan sa korporasyon na sinasabing pangunahing nag-finance. Ito nga ang dating alkalde ng Bamban na si Alice Guo. Alright, maraming salamat. Dante Amento nag-uulat ng live mula sa Maynila. Samantala, nagpulong sa Camp Aguinaldo sa Quezon City sina Defense Secretary Gilbert Teodoro at counterpart niyang si Vietnamese Defense Minister Phan Vang Yang. Lumagda rin ang dalawang opisyal sa isang letter of intent hinggil sa pagkakaroon ng kooperasyon ng Pilipinas at Vietnam. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Magandang gabi, Ryan. Ano ba ang nakapaloob sa kasunduang yan? June, lumagda nga kanina yung
dalawang defense minister ng dalawang bansa doon sa LOI o yung letter of intent. Ibig sabihin na unang hakbang ito doon sa MOU kung saan nakapaloob naman doon yung mga particular yung sa medical medicine, na military medicine at humanitarian assistance at disaster response June. Matapos mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kaninang umaga, dumiretso sa Philippine Navy Headquarters at sa tanggapan ng Department of National Defense sa Camp Aguinaldo ang Minister of National Defense ng Vietnam na si General Phan Van Diang. Nakipagkita siya kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para sa isang bilateral meeting. Ayon kay Secretary Teodoro, napag-usapan nila ang mga issues sa regional, global issue na nakakaapekto sa kapayapaan sa rehiyon. We had extensive and candid discussions on a variety of issues, from regional issues to global issues affecting the region, anchored on our view of how these issues would affect us and our response to these issues and phenomena based on a commitment to a rules-based international order firmly anchored on international law and UNCLOS. Natalakay rin ang mga pangunahing pangangailangan para mapanatili ang kapayapaan, stability, safety, freedom of navigation and aviation sa ASEAN region, particular sa South China Sea. Nagkaroon din ng usapan ng dalawang opisyal ukol sa letter of intent o LOI na ang ibig sabihin ay pumapayag ang dalawang bansa na magkaroon ng MOU o Memorandum of Understanding patungkol sa kooperasyon sa humanitarian assistance, disaster relief at military medicine. Sa Disyembre, nakatakdang lagdaan ang MOU kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Vietnam People's Army. Matatandaan nitong unang linggo ng Agosto, sa unang pagkakataon ay dumaong sa Maynila ang isang barko ng Vietnam Coast Guard para sa 5 araw na maritime exercise na nakatuon naman sa search and rescue, fire and explosion prevention training at passing exercise. January 30, formal na nilagdaan ng PCG at BCG ang Memorandum of Understanding sa Maritime Cooperation upang pakalakasin ang pag-uunawaan, pagtutulungan at pagtitiwala ng isa't isa. Sa ilalim ng MOU, bubuo ng Joint Coast Guard Committee o JCGC upang talakayin ang karaniwang issue at interes ng dalawang Coast Guard at bubuo rin ng hotline communication mechanism. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik sa iyo, Jun. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nagsimula na ngayong araw ang ASF vaccination sa mga baboy sa Batangas. Ayon sa Department of Agriculture, prioridad nito ang maliliit na hog racers. Sinabi ng DA na mahalaga na mabigyan ng immunity ang hog community upang maiwasan ang pagkalat pa nito. Ito ang balita ni Bernard Danis. Ang puwersa ng DA ay dito nakatuon. We have 10,000 at kung maganda, meron pang 150,000. Pag gumanda pa uli, meron pa tayong, ang total nito ay 600,000. Inuuti-uti natin para hindi naman maaksaya yung pera ng bayan at siguraduhin na maayos at effective yung bakuna. 2 barangay sa malapad na Parang sa bayan ng Lobo, Batangas ang unang nabigyan ng bakuna laban sa African Swine Fever o ASF. Sa kauna-unahang vaccination rollout ng pamahalaan, simula ng unang ma-detect ang naturang sakit sa baboy noong taong 2020. 300 million pesos na pondo ang inilaan ng pamahalaan para sa 600,000 doses ng ASF vaccine na ibabakuna sa mga baboy sa lahat ng lugar na apektado ng sakit. Ngayong araw ay kabuang 41 heads ng baboy ang unang nabakunahan sa ilalim ng masusing pagbabantay ng DA. Ang permit nito ay monitored release. Hindi pwede ito sa mga
Ang gagawa lang nito ay gobyerno. Ang kalapit ng Batangas ay Quezon. So, yun ang isusunod natin. At kung ano pang probinsya na hihingi ng saklolo sa PAI para matugunan yung usapin ng ASF, LGU at mga veterinaryo. Sapagkat nasa stage pa to na minomonitor natin kung effective o hindi yung bakuna. Sa ngayon, wala pang naitatalang transmission ng ASF sa tao, subalit iba yung pag-iingat ang ipinatutupad ng DA upang ito ay maiwasan. Bahagi ng mahigpit na biosecurity measure ng ahensya ang pagsusuot ng personal protective gear o PPE ng mga kawani na mag-a-administer ng bakuna. Tinitiyak naman ang kagawaran na ligtas kainin ang karne ng baboy na ibinebenta sa merkado basta't may tatak ng National Meat Inspection Service. Nais kong sabihin sa inyo na lahat ay ginagawa ng Department of Agriculture upang mabawasan immediately ang ASF. Sinisigurado namin sa inyo na yung karne ng baboy na nabibili nyo sa wet market at supermarket na dumaan sa National Meat Inspection ay pwedeng kainin at huwag mga pa. Dalawang pwersa ng gobyerno ang tumatrabaho ngayon. Hindi lang bureau, pati mga kapulisan na sa buong bansa ay nakahanda para gawin ito upang hindi ito makatay at madala sa merkado. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Malaking hamon sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ang pagtarget sa 6 million na housing units bago matapos ang Administrasyong Marcos. Sa kasalukuyan, naabot na sa 55 proyekto sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ang sinimula ng itayo. Ito ang balita ni Nel Marie Buhok. Ng 3 milyon, tingin ko tatayo yan. Yes. Sa panahon ni Presidente Marcos. Fantastic. Yung another 3 million, ilalatag yan. Bibihin, may plano, may contractors. Kayang maitayo ang 3 milyong housing units sa ilalim ng Pambansang Babahay para sa Pilipino Program o 4PH sa ilalim ng Marcos Administration. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, ang matitira namang 3 milyon ay nakaplano na para sa susunod na administrasyon. Aabot na sa 55 projects o katumbas ng nasa 170,000 housing units ang kasalukuyan ng itinatayo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Paliwanag ni Secretary Acuzar, malaking hamon sa pamahalaan kung sabay-sabay na itatayo ang 6 na milyong pabahay para sa mga mahihirap. Kasi pag sabay-sabay mo tinayo yung 6 na milyon, kukulangin tayo ng contractors, kukulangin tayo ng planta ng workers. Marami tayong puproblemahin. Kaya itong ginawa nating solution ay step by step. Inuna natin yung funding, inuna natin yung plano, inuna natin yung regulation. Dagdag pa ng kalihim, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pabahay na ito ay dapat may kumpletong pasilidad at amenities. Taong 2022 nang ilunsad ang 4PH program na layong tugunan ng 6.5 million housing backlog sa pamamagitan ng pagtatayo ng 1 milyong housing units kada taon hanggang sa 2028. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinapos na ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang kontrata sa supplier ng National ID Card, bunsod ng kabiguan nitong tuparin ang mga pangako. Bunsod nito, sinabi ni Senador Coco Pimentel na mukhang magkakaroon na naman ng further delay o lalo pang antala sa pagpapagawa at pagpapadala ng mga national ID. Kaugnay nito, plano ng mambabatas na maglalabas ng resolusyon upang imbestigahan ito ng Senado. Tiniyak naman ng Philippine Statistics Authority o PSA na ginagawa nila ng paraan upang hindi maantala
ang pagpapadala ng mga physical card para sa national ID. Sa huling tala ng PSA, nasa 88.9 million na mga Pilipino na ang nakapag-register sa national ID system. Nagkaalaman po, nakakagutom, no? Pero hindi nyo ba natatanong, saan po nagsimula ang salitang karinderya? Ayon sa mga historian, ang salitang karinderya ay nagmula sa Tagalog word na kari, na ang ibig sabihin ay curry. Parang chicken curry. Pero ang salitang karinderya po ay nagpasimula pa noong Spanish colonial period, na kung saan inadapt ng mga Espanyol ang salitang Tagalog na carry with a K into carry with a C, at idinugtong ang panlapi na dirya ng ibig sabihin ay a place of o lugar na. At diyan nabuo ang salitang karinderya, na kung saan nabibili ang mga pagkain gawa sa curry. Pero kung noong unang panahon ay puro pagkain gawa sa curry ang mabibili sa mga karinderya, ngayon ay iba't ibang mga potahe na ang pwedeng mabili dito. At ngayon ang mga karinderya, isang maliit na tindahan kung saan mabibili mo ang iba't ibang mga pagkain na nakakalat halos sa buong Pilipinas. Sana po may natutuhan kayo at lagi tatandaan, mapalad po ang tao na tumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw po ng Biyernes. Salamat po at shout out kina Juanito Velasco, Crispolo Felonia. Happy weekend din po kay Maggie Taverner, Angelo Similiano, Julius Dato Villanueva, Alcatraz Bohemian. Salamat po sa buong linggo ninyong pagtutok sa Ito ang Balita. Samantala, narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 16:29 na nagsasabi, ang taong marahas ay dumadaya sa kanyang kapwa at pinapatnubayan niya siya sa daang hindi mabuti. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po at happy weekend.